Naiipit ako sa hiya. Ang asawa kong si Aling Nena, nahuli kong kasama ang ibang lalaki, habang akala ko'y nagtatrabaho. Sa 18 taon, ibinigay ko lahat. Akala ko, siya ang ilaw ng tahanan. Pero ginamit niya lang pala ako para sa lihim nilang negosyo. Ang special power of attorney, na akala niya'y laban sa akin yon, ang naging lihim kong yaman. Ang aking trump card ng katotohanan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay hustisya, para maibalik ang aking dangal, at matuto siya. Kung nakaranas ka rin, I like, share. Kwentuhan mo ako sa comment. Saan kayo nanonood? Nasa opisina ako noon. Alas 5:30 na ng hapon. At ang araw ko bilang production manager ay malapit ng matapos. Nakaupo ako sa aking desk, may mga papel sa harap ko. At ang tunog ng mga makina mula sa planta ay naririnig pa rin sa malayo. Isang ordinaryong araw, sa isang ordinaryong Martes. Ganito ang buhay ko sa loob ng 23 taon. Nagtatrabaho, umuwi, kasama si Aling Nena. Simple, payapa, o iyon ang akala ko. Nang biglang mag-vibrate ang aking telepono. Nakapatong ito sa tabi ng keyboard ko. Isang text message. Tiningnan ko ang pangalan. Si Aling Nena, ang asawa ko. Nagpadala siya ng mensahe. Naiipit ako sa trabaho. Kailangan kong mag-overtime. Uwi ako ng late, mahal. Bumuntong hininga ako. Naiintindihan ko naman. Minsan, ganoon talaga. May mga araw na kailangan talagang mag-sacrifice. Kailangan tapusin ang mga gawain. Hindi naman ito ang unang beses. Madalas din akong mag-overtime sa pabrika. Kaya, ngumiti lang ako ng bahagya, at nagtype ng sagot, sige, mahal. Ingat ka. Iwan ko na lang ang hapunan mo sa ref. Typical. Normal. Akala ko. Pero may isang bagay na bumagabag sa akin. Isang munting tunog sa isip ko. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maalis. Para itong isang maliliit na ingay sa makina. Maliit lang. Pero alam mong naroroon. Naalala ko na may kailangan akong daanan sa isang lugar malapit sa Italian restaurant na madalas naming puntahan. Ang La Toscana. Dito kami nagse-celebrate ng anniversary. Kung minsan, dinadalhan ko rin si Aling Nena ng take-out doon. Lalo na kapag busi siya. Naisip ko, siguro pwede akong mag-take out ng paborito naming pasta. Para may kainin kami pareho pag-uwi ko. Kahit alam kong late na siya. Isang munting sorpresa. Isang gawa ng pagmamahal. Ganoon ako. Gusto kong ipakita ang pagmamahal ko sa maliliit na paraan. Kaya, pagkatapos kong mag-log out, dumiretso ako sa La Toscana. Nang pumasok ako sa restaurant, bumungad sa akin ang pamilyar na amoy ng garlic at tomato sauce. Maraming tao. Bayernes kasi. Nakita ko kaagad si Kuya Ben, ang paborito naming waiter. Matagal na siyang nagtatrabaho doon. Kilala niya na kami ni Aling Nena. Laging nakangiti. Laging nagbibiro. Mang Tonyo. Bati niya nang nakangiti. Magandang gabi po. Mesa po para sa isa o take out po ba tayo? Ngumiti ako. Magandang gabi, Kuya Ben. Take out sana, Kuya. Alam mo na, ang paborito namin ni Aling Nena. Pero, may kailangan lang akong itanong sa iyo. Nawala ang ngiti ni Kuya Ben ng kaunti. Alam ko, bilang waiter, may pakiramdam sila sa mga kakaibang usapan. Ano po yon? Mang Tonyo tanong niya. Medyo kinakabahan. Si Aling Nena kasi, sabi ko. Nag-text siya sa akin. Nasa trabaho daw siya. Nag-go overtime. Tiningnan ko si Kuya Ben ng direkta. Nakita mo ba siya rito kanina? Bumaba ang tingin ni Kuya Ben. Tumingin siya sa sahig. Pagkatapos ay sa akin. Bumuntong hininga siya. Mahaba. Malalim. Mang Tonyo, sabi niya, mahina ang boses. Ayoko po sanang maging tsismoso. Pero, huminto siya. Kinuha ko ang kamay niya sa ibabaw ng counter. Kuya Ben, sabi ko, kailangan kong malaman ang totoo. Kaibigan mo ako. Hindi ako magagalit sa iyo. Huminga ulit siya ng malalim. Mang Tonyo, pasensya na po. Pero, nakita ko po si Aling Nena kanina. Mga bandang alas 7 po. Nasa mesa 8. Mesa 8, bulong ko. Pamilyar ang mesa 8. Iyon ang paborito naming mesa. Sa sulok, malapit sa bintana. Pero, patuloy ni Kuya Ben. Hindi po siya mag-isa. May kasama po siyang ibang lalaki. Bumagsak ang mundo ko. Doon. Sa isang iglap. Sa loob ng La Toscana. Kasama si Kuya Ben. Ang text ni Aling Nena. Naiipit ako sa trabaho. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking katawan. Hindi ito galit agad. Hindi. Iba. Para itong isang matalim na saksak. Hindi sa tiyan.
sa puso, at sa ulo. Pero hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo. Hindi ko binato ang telepono ko. Hindi ako gumawa ng eksena. Manatiling kalmado, ang sabi ng isip ko. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Aling Nena. Akala niya, wala akong alam. Akala niya, nagawa niya akong utuin. Pero sa aking trabaho, bilang production manager, sanay akong maghanap ng depekto sa sistema. Ang pinakamaliit na ingay. Ang pinakamaliit na pagbabago. Nakikita ko, alam ko, tiningnan ko si Kuya Ben. Nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Okay lang po ba kayo? Mang Tonyo tanong niya. Ngumiti ako. Ngumiti ako. Hindi ngiti ng kaligayahan. Ngiti ng pag-unawa. Ngiti ng isang taong alam niya na nasa bitag na ang kanyang kalaban. Okay lang ako, Kuya Ben, sabi ko. Salamat sa iyo. Sa katotohanan, tinapik ko ang balikat niya. CJ, Kuya Ben, cancel na lang ang take-out. Uwi na lang ako. Lumabas ako sa restaurant. Naglalakad ako. Tahimik. Pero ang isip ko ay parang isang makina. Mabilis. Nagbibilang. Nagpaplano. Doon, sa labas ng La Toscana, sa gitna ng gabing iyon, nagdesisyon ako. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako hahayaan na balewalain ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ako magiging biktima. Ang hindi alam ng asawa kong si Aling Nena, ang hindi naiisip ng lalaking iyon na kasama niya sa mesa 8, ay alam ko na ang lahat. At kapag sinabi kong lahat, lahat talaga. Ito ay hindi lamang isang affair. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masakit, at mas mapanlinlang. Iyon ang simula. Ang simula ng aking paglalakbay patungo sa katotohanan. At sa kapayapaan. Pero bago ang gabi sa La Toscana, bago ang pait ng katotohanan, mayroon ng mga senyales. Mga maliliit na bagay lang. Mga pira-pirasong impormasyon. Mga butil ng pagdududa na unti-unting itinanim sa aking isip. Dahan-dahan. Tahimik. Nagsimula ang lahat mga 4 na buwan na ang nakakaraan. Isang Martes noon. Ang araw na iyon sa trabaho ay natapos ng maaga. May problema kasi sa linya ng produksyon. Pero mabilis naming naayos. Kaya, imbes na alas 7, nakauwi ako ng alas 5:30 pa lang. Isang sorpresa dapat iyon kay Aling Nena. Gusto ko sanang sorpresahin siya. Baka nagluluto na siya. O nanonood ng tea. Iniisip ko, pwede kaming magkape ng mas maaga. Magkwentuhan. Ganoon ang buhay namin. Simple. Tahimik. Pagbukas ko ng pinto, wala namang kakaiba agad. Ang bahay ay gaya ng dati. Malinis. Maayos. Naririnig ko ang boses ni Aling Nena. Nasa sala. Kausap niya ang telepono. Wala namang masama doon. Normal lang. Pero nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, at nakita niya ako, doon nagsimula ang lahat. Agad niyang pinutol ang tawag. Hindi man lang siya nagpaalam. Hindi man lang niya sinabing, sige, tawag na lang ako mamaya, o umuwi na ang asawa ko. Basta pinindot niya ang pulang buton. Basta. At inilapag ang telepono sa mesa. Parang mainit. Parang may kinakatakutan. Maaga ka, sabi niya. Ang boses niya, normal. Masyadong normal. Ang ngiti niya, normal. Masyadong normal. Lumapit siya. Hinalikan ako sa pisngi. Tinanong kung kumusta ang araw ko. Lahat ay parang perpektong nasa ayos. Pero para sa akin, para sa isang Mang Tonyo na sanay sa pagmamasid ng mga makina, ng mga sistema, may kakaibang tunog. Isang ingay na hindi dapat naroroon. Isang depekto. Hindi ko ito sinabi. Hindi ko siya kinompronta. Basta inilagay ko lang sa isang sulok ng aking isip. Ini-archive ko. Dahil alam ko, ang isang ingay ay maaring pagbabago lang. Pero kung paulit-ulit ito, kung may pattern, doon may problema. At nagsimulang lumabas ang mga pattern. Mga 2 linggo lang pagkatapos ng insidenteng iyon. Nagsimulang umuwi ng late si Aling Nena. Hindi naman araw-araw. Martes. At Huwebes. Laging 2 araw sa isang linggo. May meeting kasi kami sa logistics team. Paliwanag niya. Ang dami kasing trabaho ngayon sa opisina. Normal lang naman yan. Sa trabaho niya bilang administrative coordinator sa isang kumpanya ng transportasyon. Talagang may mga mahabang meeting. Maraming papels. Maraming kliyente. Pero napapansin ko ang maliliit na bagay. Ang kanyang buhok. Hindi naman magulo. Pero iba ang ayos. Parang inayos ng 2 beses sa isang araw. Parang may pinaghandaan. Pagkatapos ng buong araw sa opisina, dapat medyo gulo-gulo na. Pero hindi. Malinis. Ayos. Ang makiup niya. Mas sariwa. Mas bagong-bago.
Parang kakalabas lang ng bahay. Hindi parang galing sa 1-0 oras na trabaho. At ang pabango. Isang gabi, napansin ko. Bagong pabango, tanong ko. Ang bango, iba. Hindi ang dati niyang ginagamit. Isang pabango na hindi ko pa narinig sa kanya. Irekomenda ito ng isang kasamahan. Sagot niya ng kaswal. Gusto mo ba? Okay lang, sabi ko. Sinubukan kong maging normal. Pero ang isip ko, nagtatala na. Nagbibilang. Nag-a-analyze. Lumipas ang 2 linggo. Saka lang lumabas ang bote ng bagong pabango sa banyo namin. 2 linggo. Ibig sabihin, sa loob ng 2 linggo, nagpapabango siya bago umuwi. Hindi sa bahay. Nagpapabango siya sa ibang lugar. Bago ako makita, inilagay ko rin iyon sa isang sulok ng aking isip. Isa pang butil. Isa pang depekto sa sistema. Tapos, ang telepono. Ang telepono ni Aling Nena. Dati, laging nakalapag sa mesa habang naghahapunan kami. Nag-uusap kami. Kumakain. Kung may notif, tinitingnan niya. Walang problema. Walang tago. Pero biglang nagbago. Nagsimulang tumira ang telepono sa bag niya. O nakatago. O naka-silent mode. O nakataob sa mesa. May problema ba sa telepono mo, tanong ko minsan. Hindi naman, bakit? Kasi dati, lagi mong iniiwan na nakalabas. Ay, Mang Tonyo, sabi niya, napansin ko kasi na masyado akong nakatutok sa telepono. Gusto kong maging mas present. Makipag-usap sa iyo ng maayos. Makatwiran naman ang tunog. Maraming tao ang gumagawa niyan ngayon. Nagsisikap na maging mas present. Nagsisikap na hindi masyadong nakatutok sa mga gadget. Kaya, pinaniwalaan ko. Sa una. Pero may isang bagay ulit. Maliit lang. Pero mahalaga. Kapag pupunta siya sa banyo, dala niya ang telepono niya. Lagi. Kung gusto mong maging present, bakit kailangan mong dalhin ang telepono mo sa banyo? Hindi ba't iyon ang oras para humiwalay sa lahat ng distractions? Hindi ako selosong tao. Hindi talaga. Si Aling Nena at ako ay 18 taon ng kasal. Maraming pinagsamahan. Maraming pinagdaanan. May stable kaming buhay. Hindi kami iyong mga mag-asawang laging nag-aaway. Nererespeto namin ang isa't isa. O iyon ang akala ko. Pero ang mga pattern na iyon, unti-unti silang nag-iipon. Ang biglaang pagputol ng tawag. Ang Martes at Huwebes na late. Ang pabango. Ang cellphone na laging nakatago. Nagsisimulang mag-ugnay-ugnay ang mga butil. Parang mga piyesa sa isang makina. Hindi pa malinaw ang buong larawan. Pero alam ko. Alam ng aking instinct. May isang bagay. May isang bagay na mali. May isang bagay na hindi tugma. At hindi ko ito pwedeng balewalain. Hindi ko na pwedeng balewalain. Doon, sa gitna ng aking tahimik na pag-obserba, sa mga gabi na nagpapanggap akong wala akong napapansin, dahan-dahan kong inihahanda ang aking sarili. Dahil alam ko, ang susunod na hakbang ay hindi na paghihinala. Ito ay paghahanap ng kumpirmasyon. At alam kong malapit na iyon. Napakalapit na. Ang mga butil ng pagdududa, unti-unti nang nagiging maliliit na bato sa aking isip. Hindi ko pa lubos na maintindihan ang buong larawan. Pero alam kong may mali. Ang tahimik kong pagmamasid ay nagpapatuloy. Parang isang investigador na nakatago sa dilim. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Dumating ang isang Sabado. Isang payapang Sabado ng umaga. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa aming bintana. Nagbibigay ng gintong kulay sa sala. Nag-almusal kami ng tahimik. Si Aling Nena, nagkakape. Ako naman, nagbabasa ng dyaryo. Normal na normal. Pagkatapos mag-almusal, sinabi niya, Mang Tonyo, maliligo lang ako. Ang init kasi. Tumango lang ako. CJ, mahal. Magpahinga ka muna. Umakyat siya sa itaas. Naiwan ang telepono niya sa nightstand sa kwarto. Hindi ko naman talaga iniisip na tingnan yon. Hindi ako ganoon. Hindi ako uri ng asawa na magbubukas ng telepono ng kanyang kabiyak. Tiwala ang pundasyon ng aming pagsasama. O iyon ang akala ko. Pero habang tahimik akong naglilinis ng pinagkainan, nagulat ako. Narinig ko. Nag-vibrate ang telepono ni Aling Nena. Mula sa kwarto. Maliit na ingay lang. Pero sapat para marinig ko. Kinilabutan ako. Naramdaman ko ang kaba. Bakit ako kinabahan? Alam kong nasa banyo siya. Alam kong maliligo siya. Hindi niya maririnig. Sa loob ng ilang segundo, nag-iisip ako. Dapat ko bang tingnan? Dapat ba akong sumilip? Hindi, Mang Tonyo. Mali iyan. Masama iyan. Pero, ang mga butil ng pagdududa, ang mga pattern, ang pabango, ang telepono na laging nakatago, ang Martes at Huwebes na late, kailangan kong malaman, kailangan kong kumpirmahin, para matulog ako ng mahimbing.
O para magising ako sa katotohanan? Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa kwarto. Ang mga hakbang ko ay halos hindi marinig. Parang magnanakaw sa sarili kong bahay. Nakatutok ang mga mata ko sa nightstand. Naroon ang telepono ni Aling Nena. Nakailaw ang screen. Isang mensahe. Sa lock screen. Hindi ko binuksan ang telepono. Hindi ko hinawakan. Basta nakita ko lang ang mensahe. Ang pangalan ng contact, Gina, office. At ang mensahe, kita tayo bukas, gaya ng napagkasunduan. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Gina, office. Kita tayo bukas, gaya ng napagkasunduan. Ano ang napagkasunduan? Sino si Ate Gina? Bakit niya kailangang kausapin si Aling Nena sa Sabado para magkita bukas na Linggo, kung sa opisina lang sila? Ang lamig na naramdaman ko sa La Toscana. Naramdaman ko na yon bago pa man. Dito, sa loob ng aming kwarto, sa isang payapang Sabado ng umaga. Hindi ako gumawa ng ingay. Hindi ko hinawakan ang telepono. Basta bumalik ako sa sala. Umupo. Nagkunwari na walang nangyari. Nagkunwari na hindi ko nakita. Pero ang aking puso, bumibilis. At ang aking isip, tumatakbo na. Kinabukasan, Linggo. Nagising ako na may mabigat na pakiramdam. Alam kong darating ang araw na ito. Alam kong may mangyayari. Pagkatapos ng almusal, gaya ng inaasahan, sinabi ni Aling Nena, Mang Tonyo, may kailangan akong gawin sa opisina. Kailangan naming i-review ni Ate Gina ang ilang report para sa loans. Gina. Naroon ulit ang pangalan. Ngayon, binanggit niya ng harapan. Linggo. Tanong ko. Sinubukan kong gawing kaswal ang tono ko. Hindi masyadong nagtanong. Hindi masyadong interesado. Mang Tonyo, sagot niya. Alam mo na kung paano pag high season. Kung hindi natin gagawin ngayon, magiging gulo sa loans. Hindi tayo makakaraos. Makatwiran naman ang kanyang paliwanag. Mukhang lehitimo. Pero sa loob ko, alam ko na ang totoo. Isa itong alibi. Isa itong kasinungalingan. Umalis siya ng alas 11 ng umaga. Nakasuot ng mga damit na pan-opisina. Nagmamadali. Hinalikan ako sa pisngi. Babye, Mang Tonyo. Uwi ako ng maaga. CJ, mahal. Ingat ka. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na bumaba sa aking lalamunan. Pero kailangan kong sabihin. Kailangan kong panatilihin ang aking maskara. Umuwi si Aling Nena ng alas 4 ng hapon. 5 oras. 5 oras para mag-review ng report. Masyado bang matagal o normal lang ba yon sa loob ko? Alam ko na. Masyadong matagal. Hindi lang report ang ginagawa niya. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami, sinubukan ko ulit. Naisip ko, susubukin ko siya. Para makita kung paano siya magre-react. Aling Nena, sabi ko ng kaswal. Dapat imbitahan mo si Ate Gina para maghapunan minsan. Trabaho kayo ng trabaho. Gusto ko rin siyang makilala. Huminto siya sa pagguya. Kalahating segundo lang. Napakabilis. Pero nakita ko. Ang paghinto. Ang bahagyang pagtaas ng kanyang mga mata. Ang munting pagkabigla. Siyempre, Mang Tonyo, sabi niya, at muling ngumiti. Muli, ang normal na ngiti. Muli, ang normal na boses. Ayusin natin iyan balang araw. Balang araw, bulong ko sa sarili ko. Alam kong walang balang araw. Alam kong hindi ko kailanman makikilala si Ate Gina. Dahil alam ko na, si Ate Gina ay hindi isang Ate Gina talaga. At noon ako nagdesisyon. Hindi na ito simpleng paghihinala. Hindi na ito butil ng pagdududa. Ito na ay katotohanan. Ang katotohanan na may isang bagay na malalim, masakit, at nakatago. Doon ako tumigil sa pagtatanong kung may nangyayari ba. Nagsimula na akong magtanong kung ano exactly ang nangyayari. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Hindi para sa paghihiganti. Hindi para sa galit. Kundi para sa aking sarili. Para malaman ko ang totoo. Para malaman ko kung ano ang kinakaharap ko. Kung ang 18 taon ng aming pagsasama ay magtatapos, kailangan kong malaman ang bawat detalye. Kaya, ginawa ko ang pinakamagaling kong gawin. Nag-obserba ako. Nagdokumenta, at naghintay, dahil alam ko, darating ang pagkakataon. At handa na ako. Handa na si Mang Tonyo. Patuloy ang mga araw. Patuloy ang aking pagpapanggap. Sa bawat Martes at Huwebes na umuwi si Aling Nena ng Leyte, sa bawat pagkakataon na itinago niya ang kanyang telepono, lalong lumalalim ang aking hinala. Ang aking isip, isang makina, ay patuloy na nagtatala, nag-analisa ng bawat pattern. Isang Miyerkules ng umaga. Nag-almusal kami. Habang tinitingnan ko ang aking tablet, inilapag ni Aling Nena sa harap ko ang isang brown folder. Mang Tonyo, kailangan mong pirmahan ito, sabi niya,
May bahagyang kaba sa boses. Ipinaliwanag niya na isa itong special power of attorney. Para raw mas simple ang mga transaksyon sa joint account namin. Gusto niya itong pirmahan ko agad, ngayon mismo, para madala niya na sa bangko kinabukasan. Ang pagmamadali niya, ang kanyang pilit na ngiti, nagbigay sa akin ng pulang ilaw. Ito ang senyales. 3 pahina ito ng legal na termino. Aling Nena, sabi ko. Kailangan kong basahin ng maingat. Kahit na pilit niyang ipinipilit, iginiit ko na babasahin ko muna sa gabi. Nang umalis siya, binuksan ko ang folder. Gaya ng aking hinala, kapag may gustong ipapirma agad, mayroong malalim na dahilan. At hindi ito maganda para sa akin. Binasa ko ang bawat salita, bawat clause. At doon ko natuklasan ang katotohanan. Hindi lang ito para sa simpleng transaksyon. Ang special power of attorney na iyon ay magbibigay kay Aling Nena ng kapangyarihan na ibenta ang aming mga ari-arian, maglipat ng titulo, at ubusin ang aming mga investment. Lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng 18 taon. Kayang kunin ng walang kaalam-alam ko. Narito na ang malaking plano. Ang dahilan ng lahat ng pagbabago. Hindi ito simpleng affair. Ito ay isang detalyadong plano para iwan ako na walang-wala. Ang paghihinala ko ay naging kumpirmasyon. Isang masakit na kumpirmasyon. Pero sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi ko pipirmahan ang papel na ito. Hindi ako magiging biktima. Kailangan kong lumaban. Hindi sa pa ang inaasahan niya. Kailangan kong lumaban ng may katalinuhan at estratehiya. Ang pagkadiskubre ko sa tunay na kapangyarihan ng special power of attorney ay parang isang malamig na hampas sa aking mukha. Ngunit sa halip na bumagsak, lalo akong tumatag. Hindi ito ang oras para sa galit. Hindi ito ang oras para sa pag-iyak. Ito ang oras para sa pagkilos. Bilang isang production manager, alam ko, kapag may depekto sa sistema, hindi ka sumisigaw. Gumagawa ka ng solusyon. Hindi ko pinirmahan ang dokumentong iyon ng gabing iyon. Hindi rin kinabukasan. Sa halip, pag-aalis ni Aling Nena para magtrabaho, mayroon akong ibang planong gagawin. Ang una kong ginawa ay pumunta sa isang copy center. Dala ko ang folder. Kumuha ako ng kopya ng bawat pahina ng special power of attorney. Maingat, malinaw, bawat salita, bawat linya. Hindi ko ito kukunin. Pero magkakaroon ako ng ebidensya na nakita ko ito. At naiintindihan ko. Pagkatapos, dumiretso ako sa bangko kung saan nakalagay ang aming pangunahing joint account. Ang bangko na pinaglalagyan namin ng aming ipon. Ang aming pinaghirapan sa loob ng 18 taon. Humingi ako ng kumpletong report ng lahat ng transaksyon sa nakaraang 6 na buwan. Gusto kong makita ang bawat galaw ng pera. Bawat deposit. Bawat withdraw. Bawat transfer. Kinailangan kong magpaliwanag sa account executive. May problema po ba? Mang Tonyo tanong niya. Ngumiti ako. Wala naman po, ma'am. Gusto ko lang po maging maingat. Alam nyo na, sa panahon ngayon, kailangan po nating bantayan ang ating pinansyal. Ingat lang po. Sa loob ko, naiisip ko, maling-mali ka, Mang Tonyo. Napakaraming problema. Bukod sa report, humiling din ako ng karagdagang seguridad. Gusto ko po, sabi ko sa executive, na abisuhan niyo ako agad, Mang Tonyo, kung may anumang pagtatangka na baguhin ang mga kondisyon ng account namin. O kung may malaking halagang ililipat. O kung may sinumang susubukang i-access ang account na yon gamit ang isang special power of attorney. Tiningnan ako ng executive. Alam niya siguro na may kakaiba. Pero trabaho niya ang pagsunod sa kahilingan ng kliyente. Opo, Mang Tonyo. Maglalagay po kami ng alert system sa inyong account. Mag-send po kami ng text at email sa inyo agad. Umalis ako sa bangko na may bahagyang ginhawa. Mayroon na akong kopya. Mayroon na akong bank statements. At mayroon na akong alert system. Hindi ito sapat para manalo. Pero sapat na para magsimula. Ang susunod kong ginawa ay ang pinakamahirap. Pumunta ako sa opisina ko. Hindi para magtrabaho, kundi para tumawag sa isang tao na alam kong makakatulong. Ang kapatid kong si Ati, Clara. Si Ati, Clara ay mas bata sa akin ng ilang taon. Pero matalino, may prinsipyo, at abogado siya. Abogado na dalubhasa sa divorce. Nakakatawa, hindi ko akalain na kakailanganin ko ang kanyang serbisyo. Sa lahat ng tao, siya. Ati, Clara, sabi ko sa telepono. Ang boses ko, may bahagyang panginginig. Kailangan kong humingi ng tulong mo. Narinig ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Mang Tonyo, may problema ba? Ayos ka lang ba? Hindi, Ati. Clara. Hindi ako okay. At malaki ang problema. Ikinuwento ko ang lahat. Ang mga pattern. Ang telepono. Ang Martes at Huwebes.
Si Ed Gina. Ang Special Power of Attorney. Binasa ko sa kanya ang mga detalye. Lahat ng nakasulat sa dokumento. Nakinig siya ng tahimik. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagtatanong. Pinatapos niya lang ako. Kapag tapos na ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos, nagsalita siya. Mang Tonyo, huwag mong pipirmahan ito. Alam ko, Ate Clara. Kaya nga kita tinawagan. Hindi, Mang Tonyo, sabi niya. Ngayon, ang boses niya, seryoso. Hindi mo naiintindihan kung gaano ito kasama. Ang dokumentong ito ay binuo sa isang napaka-espesipikong paraan. Ang gumawa nito ay alam na alam ang ginagawa niya. Kung pipirmahan mo ito, kayang iwan ka ni Aling Nena na walang-wala. At teknikal, legal ang lahat. Hindi mo siya pwedeng kasuhan. Kinilabutan ako. Ang aking hinala ay kinumpirma ng propesyonal. Gaano ito kalala, Ate Clara? Mang Tonyo, malala. Kayang ibenta ang bahay ninyo. Kayang ubusin ang mga account. Kayang ilikidate ang lahat ng iyong investment. At dahil ito ay isang special power of attorney na kusang loob mong pinirmahan, napakahirap na itong ihabol pagkatapos. Halos impossible. Nagtago ako sa upuan ko. Tumingin ako sa bintana ng opisina ko. Nakikita ko ang mga manggagawa sa ibaba. Gumagalaw. Nagtatrabaho. Lahat ay nasa ayos. Lahat ay sumusunod sa proseso. Pero ang mundo ko, wala sa ayos. Ano ang payo mo, Ate Clara? Tanong ko. Ang boses ko, mahina. Una, Mang Tonyo, sabi niya, ngayon, ang kanyang tono ay nagsimulang maging estratehiko. Alam kong nagsisimula na siyang maglano. Hindi ka pipirma. Pangalawa, kailangan mong pumunta sa opisina ko. Gayon mismo. May mga bagay tayong kailangang ihanda. Kasi Mang Tonyo, kung humihingi si Aling Nena nito, ibig sabihin, may malaki siyang pinaplano at kailangan nating mauna. Kailangan nating protektahan ang sarili mo. Nang hapong iyon, pumunta ako sa opisina ni Ate Clara. Nasa sentro ito, sa isang lumang gusali na may mabagal na elevator. Ang opisina niya ay puno ng legal na libro. Amoy lumang papel at mainit na kape. Mang Tonyo, sabi niya, naupo sa harap ko na may notebook. Ikwento mo ang lahat. Bawat detalye. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagputol ng tawag. Ang pabango. Ang cellphone. Ang Ate Gina. Ang mga linggo sa opisina. Lahat. Detalyado. Nakinig si Ate Clara nang walang sagot. Nagtatala. Nagsusulat. Nang matapos ako, inilapag niya ang ballpen sa mesa. May iba pa ba, tanong niya? Hindi ito tanong. Ito ay pahayag. Sa palagay ko, sagot ko. Mang Tonyo, sabi niya, seryoso ang tingin sa akin. Sa special power of attorney na ito, lano niyang iwan ka na walang-wala bago humingi ng divorce. O mas malala pa, baka hindi niya planong humingi ng divorce. Baka plano lang niyang umalis na bitbit ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Umiling ako. Ang sakit. Ang sakit ng katotohanan. Mang Tonyo, sabi ni Ate Clara, gusto mo pa bang kasal ka sa kanya? Ang tanong na iyon, tumama sa akin. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil ito ang unang pagkakataon na may nagtanong nito sa akin ng malakas. Hindi ako nag-iisip. Walang pag-alinlangan. Hindi, sabi ko. Kung ganoon, sabi ni Ate Clara, kailangan nating kumilos. Pero nang may katalinuhan, kung kukumprontahin mo siya ngayon, itatanggi niya ang lahat. Sasabihin niya na ikaw ay paranoid, na mali ang interpretasyon mo sa prokurasin, at itutuloy niya ang kanyang plano. Nang mas maingat lang, hindi tayo pwedeng maging emosyonal. Kailangan nating maging estratehiko. Ano ang iyong mungkahi, Ate Clara? Pirman mo ang special power of attorney, sabi niya. Nagulat ako. Ano pero? Makinig ka, Mang Tonyo, sabi niya. Bago mo pirmahan yan, protektahan natin ang lahat. Bukas na bukas, magbubukas tayo ng mga bagong account sa pangalan mo. Ililipat natin ang mga pondo ng estratehiko. Idodokumento natin ang lahat. At mag-iwan tayo ng sapat sa mga joint account para hindi siya maghinala. Legal ito. Pinoprotektahan mo lang ang iyong marital assets mula sa posibleng pandaraya. At ang bahay, tanong ko. Ang bahay, sagot niya, nakapangalan sa inyong dalawa. Hindi niya ito kayang ibenta nang walang direktang pirma mo sa titulo. May limitasyon ang procurasin. Pero maglalagay pa rin tayo ng mga alerto sa registry ng ari-arian. 3 oras kaming naglano. Bawat hakbang ay dokumentado. Bawat kilos ay kinakalkula. Mabusisi si Ate Clara. Isang bagay pa, Mang Tonyo,
sabi niya nang paalis na ako. Kailangan mo ng ebidensya ng infidelidad. Mga litrato. Mense. Isang bagay na konkreto. Paano ko yon makukuha nang hindi mukhang panghaharas, tanong ko. May kakilala ka ba na nagtatrabaho sa mga lugar na madalas niyang puntahan? At doon, sumilay sa aking isip ang pangalan ni Kuya Ben. Ang waiter sa La Toscana. Siguro, sabi ko. May kakilala ako. Umalis ako sa opisina ni Ate Clara na may plano. Hindi ito paghihiganti. Hindi ito kalupitan. Ito ay simpleng proteksyon. Protektahan ang itinayo ko sa loob ng 23 taon. Protektahan ang aking kinabukasan. Protektahan ang aking dignidad. Ang plano ay naroroon na. Nabalangkas na namin ni Ate Clara. Protektahan ang aking sarili. Protektahan ang aming ari-arian. Pero kailangan ko ng ebidensya. Ebidensya na hindi lamang paghihinala. Ebidensya na hindi lamang mga butil ng pagdududa. Kailangan ko ng matibay na katotohanan. Ang susunod na araw, pagkatapos kong makipagkita kay Ate Clara, ay isang Martes. Isang ordinaryong Martes. O iyon ang akala ni Aling Nena. Nagpatuloy ako sa aking normal na routine. Nagtrabaho. Umalis ng normal na oras. Kumilos na parang walang alam. Pero ang isip ko, nakatutok. May isang pangalan na paulit-ulit sa aking isip. Kuya Ben. Ang waiter sa La Toscana. Siya ang aking susi. Nang hapong iyon, pagkatapos ng trabaho, hindi ako umuwi. Sa halip, dumiretso ako sa La Toscana. 4:00 pa lang. Maaga pa para sa hapunan. Ang restaurant ay halos walang tao. Iyon ang tamang oras para makipag-usap ng tahimik, nang walang makakarinig. Nakita ko si Kuya Ben sa likod ng bar. Nagpupunas ng mga baso. Ang mga ilaw sa restaurant, malambot. Ang ambience, payapa. Pero ang aking puso, kinakabahan. Mang Tonyo, bati niya. Nagulat siya. Hindi niya siguro ako inaasahan. Magandang hapon po. Mesa po para sa isa. Ngumiti ako. Sa totoo lang, Kuya Ben. Kailangan kitang kausapin. Kung may minuto ka. Bahagyang nawala ang ngiti niya. Alam ko, may pakiramdam siya sa mga ganitong klase ng usapan. Sige po, Mang Tonyo. Sabihan ko lang po ang manager. Umupo kami sa isang mesa sa sulok. Malayo sa ibang tao. Ang tunog lang na malakas na aircon ang naririnig. May problema po ba? Mang Tonyo, tanong niya. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kuya Ben, sabi ko, may malaking problema. Pero kailangan kong itanong sa iyo ang isang bagay. At kailangan mong maging tapat sa akin. Nagpakita siya ng determinasyon. Opo, Mang Tonyo. Anuman po. Si Aling Nena, ang asawa ko, sabi ko. Madalas siyang dumarating dito. Hindi ba? Tumingin si Kuya Ben sa bar. Pagkatapos sa pinto. Pagkatapos sa kanyang mga kamay. Malalim ang kanyang buntong hininga. Mang Tonyo, ayoko po sanang masangkot sa gulo. Hindi ka masasangkot sa gulo. Kuya Ben, tiniyak ko sa kanya. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Bilang kaibigan. Bilang tao. Muli siyang bumuntong hininga. Opo, Mang Tonyo. Madalas po siya. Tuwing Martes at Huwebes po. Kinumpirma niya. Ang mga araw na iyon. Ang mga araw na laging lete si Aling Nena. Mag-isa, tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Kailangan kong marinig. Kailangan kong kumpirmahin. Umiling siya. Hindi po, Mang Tonyo. May kasama po siyang lalaki. Laging isang tao. Bumagsak ang aking puso. Kahit na inaasahan ko. Iba pa rin kapag narinig mo. Masakit. Masakit ang kumpirmasyon. Ano ang hitsura niya, Kuya Ben? Matangkad po. Nasa 30 y tantos. Itim ang buhok. Laging maayos ang pananamit. May madilim na suit po. Ang aking isip, gumuguhit ng larawan. Mukha ba silang malapit, tanong ko. Ang boses ko, bahagyang nanginginig. Hindi komportable si Kuya Ben sa kanyang upuan. Opo, Mang Tonyo. Sobra po. Nakahawak po sila sa kamay sa ibabaw ng mesa. Malakas po silang tumawa. Minsan po, nakita ko silang naghalikan. Kapag akala nilang walang nakakakita. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Ang aking asawa. Sa ibang lalaki. Sa paborito naming restaurant. Sa Mesa 8. Gaano na po sila katagal na nagpupunta rito? Mga 3 buwan na po, Mang Tonyo. Siguro mas matagal pa ng kaunti. 3 buwan. Habang ako ay nag-oobserba. Habang ako ay nagdududa. Habang ako ay pinipilit maniwala. Kuya Ben, sabi ko, may pabor akong hihilingin sa iyo. Anuman po, Mang Tonyo, sagot niya. May awa sa kanyang boses. Sa susunod na dumating sila, pwede mo ba akong padalhan ng mensahe
tumingin ako sa kanyang mga mata. At kung maaari, isang discreet na litrato. Nag-alinlangan si Kuya Ben. Hindi ko po alam kung dapat. Kinuha ko ang aking wallet. Inilabas ko ang 10,000. Inilapag ko sa mesa. Hindi ko hinihiling na gumawa ka ng iligal. Kuya Ben, sabi ko. Kailangan ko lang malaman kung kailan narito ang asawa ko. Bilang kaibigan, tiningnan niya ang pera. Pagkatapos ako, hindi niyo po kailangan magbayad, Mang Tonyo. Lagi po kayong mabait sa akin. Kung ginawa po ito ng asawa ko, gusto ko rin pong malaman. Tanggapin mo pa rin, Kuya Ben. Para sa abala, alam kong hindi madali ito para sa iyo. Kinuha niya ang pera. Kinamayan namin ang isa't isa. May iba pa po ba, Mang Tonyo? Sabi ko, may isang bagay pa na naisip ko. Yung lalaki. Minsan, nagbayad ba siya gamit ang card? Nakita mo ba ang pangalan sa resibo? Nag-isip si Kuya Ben. Opo, Mang Tonyo. Nakita ko po minsan. Victor Ramos. Victor Ramos. Gayon, may pangalan na ang lalaki. Hindi lang siya ibang lalaki. May pangalan siya. May pagkakakilanlan. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, umupo ako sa aking computer. Hinanap ko ang pangalang Victor Ramos. Maraming lumabas. Pero may isa na tumugma sa paglalarawan ni Kuya Ben. Isang profile sa LinkedIn. Victor Ramos. 39 taong gulang. Independent financial consultant. Ang litrato niya. Eksakto. Matangkad. Itim ang buhok. Kumpiyansa ang ngiti. Isang ngiti ng isang taong sanay na makukuha ang gusto niya. Pinindot ko ang kanyang profile. Sinubukan kong alamin ang lahat. Ang kanyang karanasan. Ang kanyang mga kliyente. At doon, sa ilalim ng kanyang mga professional details, may nakita ako. Isang kumpanya. Bago. 6 na buwan pa lang. Ramos and Associates Consultancy. At ang pinakanakakagulat na detalye. Ang mga rehistradong kasosyo. 2 pangalan. Victor Ramos. At Aling Nena Mendoza. Ang asawa ko. Ang asawa ko. Kasosyo siya ng lalaking ito. Mayroon silang kumpanya. Isang kumpanya na hindi ko alam. Isang kumpanya na itinago niya sa akin. Isang kumpanya na malamang ay pinopondohan nila. Gamit ang pera namin. Ang pera na dapat ay sa aming dalawa. Narito ang buong plano. Hindi lang ito affair. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang proyekto. Isang kinabukasan na sabay nilang itinatayo. Gamit ang aking pera. Gamit ang aking pinaghirapan. Agad kong nag-screenshot ng lahat. Ang profile ni Victor. Ang kumpanya. Ang mga public records. Ipinadala ko ang lahat kay Ate Clara. 10 minuto. 10 minuto lang. Nagring ang telepono ko. Si Ate Clara. Mang Tonyo, sabi niya. May sorpresa sa kanyang boses. Mas maganda ito kaysa sa inaakala ko. Ano, Ate Clara? May ebidensya tayo ng pandaraya, Mang Tonyo, sabi niya. Gumagamit siya ng pundo ng mag-asawa para sa negosyo na itinago niya sa iyo. Nagbabago ito ng lahat. Malaking bagay ito. Pero kailangan ko pa ng higit. Kailangan ko ang litrato. Kailangan ko ang eksaktong sandali. Nakunan. Hindi may tatanggi. Ang mga butil ng pagdududa, ngayon ay naging isang malaking, nakakatakot na katotohanan. At alam ko, nagsisimula pa lang ang laban. Ang katotohanan na si Aling Nena ay kasosyo ni Victor Ramos sa isang kumpanya, na pinondohan pa ng aming pinaghirapan, ay nagpabago sa lahat. Hindi na lang ito usapin ng pagtataksil. Ito ay usapin ng pandaraya, ng pagnanakaw, ng pagbalewala sa lahat ng itinayo namin. Nang gabing iyon, matagal akong nag-isip. Naroon na ang ebidensya ng affair. Pero para mapatunayan ang pandaraya, kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng mga detalyadong galaw. Mga petsa, mga lokasyon, hindi lang basta mga hinala. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Ate Clara. Ate Clara, nakita ko na ang Ramos and Associates. Si Aling Nena, kasosyo ni Victor Ramos. Pinondohan gamit ang ating pera. Alam ko, Mang Tonyo, sabi niya. Ang kanyang boses, puno ng seryosong tono. Tiningnan ko na rin ang mga public records. Ang initial capital ng kumpanya ay 2.5 milyon. At base sa mga bank movements na nakuha natin, si Aling Nena ay naglilipat ng maliliit na halaga. 50,000 dito, 100,000 doon, mula sa inyong joint accounts patungo sa isang personal account niya sa loob ng 7 buwan. Sa kabuuan, nailipat niya ang eksaktong 2.4 milyon. Parang may sumipa sa aking dibdib. 2.4 milyon. Pera na dapat ay nasa aming savings.
Pera na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Ginagamit niya para magtayo ng kinabukasan sa ibang lalaki. Illegal ba iyan, ati? Clara, tanong ko. Technical, Mang Tonyo, bilang joint accounts, may karapatan siyang ilipat ang pera, paliwanag niya. Pero sa isang proseso ng divorce, ito ay malinaw na dissipation of marital assets. Lalo na dahil ginamit niya para sa personal na benepisyo at ng isang third party, nang hindi mo nalalaman. Kailangan niyang ibalik iyan. At kung mapapatunayan natin na may intensyon siyang manloko, mas seryosong kahihinatnan ang haharapin niya. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya, sabi ko. Kaya nga, Mang Tonyo, sabi ni Ati Clara, nanghiram na ako ng private investigator. Discreet, professional. Kailangan natin ng higit pa sa isang litrato. Kailangan natin ng documented pattern. Isang private investigator. Hindi ko akalain na abot kami sa ganito. Pero tama siya. Hindi na ito simpleng problema. Ito ay digmaan. At kailangan kong magkaroon ng lahat ng armas. Sa sumunod na 10 araw, naging normal ako sa bahay. Nagpapanggap, pero sa trabaho, nakikipag-ugnayan ako sa investigator. Ang mga report ay dumarating sa encrypted email. Bawat isa ay parang suntok sa aking sikmura. Martes, Marso 18, si Aling Nena at Victor Ramos ay nagtanghalian sa isang cafe sa sentro. 2 oras. Malapit ang kanilang usapan. Nakita na inilagay ni Victor ang kamay niya sa pisngi ni Aling Nena. Huwebes, Marso 20, nagkita sila sa opisina ng Ramos and Associates. Pumasok ng alas 6 ng gabi. Lumabas ng alas 10 ng gabi. Ang mga ilaw sa ikalawang palapag ay nanatiling nakabukas sa buong panahong iyon. Trabaho. O kunwari trabaho. Sabado, Marso 22, sinabi ni Aling Nena na pupunta siya sa supermarket. Sa halip, pumunta siya sa isang apartment sa hilagang bahagi ng syudad. Dumating si Victor Ramos 15 minuto pagkatapos. Nanatili sila sa loob ng 3 oras. Bawat report, bawat litrato, bawat timestamp, pinapatunayan nito ang lahat ng aking hinala. Lahat ng aking pinangambahan. Hindi ako nagulat. Dahil alam ko na. Pero ang sakit ng kumpirmasyon. Ibang bagay ang maghinala. Ibang bagay ang makita ang katotohanan. Nakaayos, sunod-sunod. Gaano pa karami ang kailangan natin, Ati? Clara, tanong ko matapos suriin ang ikalimang report. Pakiramdam ko, sapat na. Sobra pa nga. May sapat na tayo para sa divorce, Mang Tonyo, sabi niya. Pero may isa pang bagay na ikinababahala ko. Ano iyon? Ang special power of attorney na pinirmahan mo. Hindi pa niya ito ginagamit. Hindi sa anumang mahalagang paraan. Ibig sabihin, naghihintay siya ng tamang panahon. Anong panahon iyon? Malamang, Mang Tonyo, kapag handa na siya para umalis. Kapag mas established na ang kumpanya nila. Kapag nakakuha na siya ng sapat na kapital. Sa kanya gagamitin ang special power of attorney para ubusin ang natitira at mawala na. Kinilabutan ako sa ideya. Hindi dahil sa paggagulat, kundi dahil perpekto ang katwiran. Si Aling Nena ay matalino, metodiko. Kung gagawin niya ito, gagawin niya ng maayos, nang walang bakas. Kaya, ano ang gagawin natin, Ati? Clara, tanong ko. Ngumiti siya. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang ngiti ng estratehista na nakakita ng panalong galaw sa chessboard. Pipilitin natin siyang kumilos. Bago siya handa. Paano? Bibigyan natin siya ng pagkakataon na hindi niya kayang tanggihan. Ang planong iyon ay nangangailangan ng panlilinlang. Ngunit alam ko, ito ay para sa sarili kong proteksyon. Ito ay para sa hustisya. Nang sumunod na Biyernes, habang naghahapunan kami, kaswal kong ibinaba ang impormasyon. Si Aling Nena ay kumakain ng salad. Ako, may plato ng inihaw na manok na inihanda ko. Aling Nena, sabi ko, hinihiwa ang isang piraso ng karne. Tinawagan ako ngayon mula sa corporate. Ano ang gusto nila? Mukhang may posibilidad ng expansion sa planta. Gusto nilang isaalang-alang ng ilang managers ang pag-invest. Isang pagkakataon para makapasok bilang minor partners. Huminto si Aling Nena sa pagkain. Narinig ko ang bahagyang pagtigil sa kanyang pagnguya. Magkano ang i-invest, tanong niya. Mga 4 milyon, sagot ko. Malaki, alam ko. Pero malaki rin ang magiging kita. Pinag-usapan natin ang pagiging shareholder ng kumpanya. 4 milyon. Ang tono ng boses niya, nagbago. Inters. Kalkulasyon. Kitang-kita ko. Patuloy ko. Kailangan nating gamitin ang bahagi ng aming savings. At baka humingi ng maliit na pautang. Pero sinabi nila na maikli lang ang window. Bukas lang ang offer,
hanggang katapusan ng buwan. Katapusan ng buwan, 2 linggo na lang iyon. Alam ko. Kaya gusto kong kausapin ka muna. Malaking desisyon ito. Uminom si Aling Nena ng tubig. Nakita ko ang mga gulong na umiikot sa kanyang isip. Kung maglalagay ako ng 4 milyon sa isang corporate investment, ang perang iyon ay may lock. Hindi niya maabot. At kung gusto niyang gamitin ang special power of attorney para kunin ang perang iyon bago ko i-invest, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin, tanong ko? Sa tingin ko, dapat mong gawin, sabi niya. Masyadong mabilis. Masyadong masigasig. Para sa isang taong karaniwang nababahala sa mga financial risk. Mang Tonyo, nagtrabaho ka sa kumpanyang iyan ng 23 taon. Karapat-dapat kang maging higit pa sa isang empleyado lang. Tinitigan ko siya. Naroon ang maskara. Ang perpektong maskara. Ang sumusuportang asawa. Ang kasamahan na gustong ang pinakamabuti para sa kanyang asawa. Maliban na lang kung ang tunay na gusto niya ay ilagay ko ang perang iyon sa isang lugar kung saan niya ito maabot. Bago ako mawala sa buhay niya. Salamat, mahal, sabi ko. Mahalaga lagi ang opinyon mo sa akin. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Ate Clara. Nakaagat sa pain. Agad dumating ang sagot niya. Perpekto. Ngayon, dumating na ang sensitibong bahagi. Panatilihin ang iyong normal na routine. Huwag baguhin ang anuman, at maghanda. Kapag kumilos siya, kailangan nating maging handa. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Alam ko kung ano ang darating. Alam ni Ate Clara kung ano ang darating. Pero si Aling Nena, akala niya, isang hakbang siya sa unahan. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Nang Miyerkules, napansin ko na mas matagal siya kaysa sa normal sa kanyang computer. Nang Huwebes, lete na naman siyang umuwi. Meeting, sabi niya. Pero kinumpirma ng investigator na nasa apartment siya ni Victor. Nang Biyernes, halos hindi siya nagsalita habang naghahapunan. Nakadistract. Nagpaplano. Doon ako naghintay. Hinihintay ang oras. Hinihintay ang senyales. Dahil alam ko, ang bitag ay nakahanda na. At malapit na itong sumara. Ang mga araw na iyon, matapos kong ibaba ang peking impormasyon tungkol sa investment, ay napakabagal. Alam ko. Alam ni Ate Clara. Pero si Aling Nena, abala sa kanyang sariling plano. Sa paghahanap ng pagkakataon, ng Miyerkules, napansin ko na mas matagal siya sa kanyang computer. Nang Huwebes, lete na naman siyang umuwi. Meeting, ang sabi niya. Pero kinumpirma ng investigator na nasa apartment siya ni Victor. Nang Biyernes, halos hindi siya nagsalita sa hapunan. Nakadistract. Nagpaplano. Ang aking isip, handa. Hinihintay ko ang senyales. Dahil alam ko, hindi niya ito palalampasin. Ang 4 milyon na investment. Ang maikling window para makakuha ng pera. Kailangan niyang kumilos. Dumating ang Lunes. Isang ordinaryong Lunes ng umaga. Nag-almusal kami. Nagkunwari akong excited sa investment opportunity. Ngumiti siya. Halos matamis. Pero sa likod ng ngiting iyon, alam kong may iba. Nang hapon, nang alas 11:00 quincenas. Iyon ang oras. Sumabog ang telepono ko. Isang text mula kay Ate Clara. Movement detected. Nasa bangko na siya. Kaalis lang niya sa pagsumite ng special power of attorney. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kumpirmasyon. Naroon na. Nagsisimula na ang lahat. 20 minuto pagkatapos. Dumating ang isa pang text. Sinubukan niyang mag-withdraw ng 3.5 milyon. 3.5 milyon. Halos lahat ng natitira sa account na iyon. Ang pera na sinadya kong iwan para sa kanya. Para makita kung gaano siya kaganit. Sinabi ng manager, patuloy ang text ni Ate Clara, na kailangan ng karagdagang verification dahil sa halaga. Ipinilit niya na ang prokurasin ay nagbibigay sa kanya ng kumpletong autoridad. Naririnig ko ang eksena sa aking isip. Si Aling Nena, kumpiyansa, nagmamadali. Ang manager, nagdududa. Ang aming mga alerto, gumagana. 1-0 minuto pa. Hiniling sa kanya na maghintay. Kitang-kita ang kanyang kaba. Hinihintay ko. Bawat segundo. Bawat tibok ng puso. Pagkatapos, 2:00. Ang huling text. Ipininform na ng manager na may alerto sa account, Mang Tonyo, at kailangan niyang makipag-ugnayan sa iyo, ang pangunahing may-ari. Namutla siya. Kaalis lang niya sa bangko. Bumuntong hininga ako ng malalim. Tagumpay. Ang plano, gumana. 5 minuto lang pagkatapos. Nagring ang telepono ko. Nakita ko ang pangalan.
Si Aling Nena. Huminga ako ng malalim. Sinagot ko. Mang Tonyo ang boses niya. May panginginig. Sabihin mo. Nasa bangko ako, Mang Tonyo. May problema sa procurasin. Anong klaseng problema? Aling Nena, sinubukan kong gawing kalmado ang boses ko. Hindi ko ipinaramdam na alam ko. Hindi ko alam. Sabi nila, kailangan kanilang kausapin, na may alerto sa account. Naglagay ka ba ng alerto? Ang tanong na iyon. Ang pagsubok. Bakit mo susubukang maglipat ng pera mula sa investment account? Aling Nena, direktang tanong. Walang patumpik-tumpik. Katahimikan. Isang mahaba, siksik na katahimikan. Ang uri ng katahimikan na nagkumpirma sa lahat ng alam ko na. Kailangan ko lang. Maglipat, sabi niya, pilit. Maglipat ng 250,000. 250,000 sinubukan niyang kunin ang 3.5 milyon. Ngayon, 250,000 lang ang sinasabi niya. Isang kasinungalingan. Isa pang kasinungalingan. Para saan, Aling Nena? Komplikado, Mang Tonyo. Ipapalam ko sa iyo sa bahay. Hindi. Ipaliwanag mo ngayon. Mang Tonyo, hindi ito ang panahon. Nasa gitna ako ng bangko. Kung gayon, lumabas ka sa bangko. Sabi ko, ngayon, ang boses ko, matigas. May autoridad. At pumunta ka sa opisina ko. Gayon. Busi ako. Aling Nena, sabi ko, mas matigas pa. Pumunta ka sa opisina ko. Gayon. Ibinaba ko ang telepono bago siya makasagot. Nag-text ako kay Ate Clara. Paparating na siya rito. Agad ang sagot niya. Perpekto. Darating ako sa loob ng 15 minuto. Huwag mo siyang kausapin hanggat wala ako. Ang mga sumunod na minuto. Ang pinakamahaba sa buhay ko. Bumaba ako sa planta. Naglakad sa pagitan ng mga makina. Binati ang mga manggagawa. Nagrepaso ng mga numero. Anumang bagay para maging busi ang mga kamay ko. At nakatutok ang isip ko. Dumating si Ate Clara una. Umakyat siya sa opisina ko na may itim na maleta. Seryoso ang ekspresyon. Kumusta ka, tanong niya. Okay lang ako, sabi ko. Kahit nasa loob ko, hindi. Hindi mo naman kailangang maging okay, sabi niya. Alam ko. Mga 20 minuto pagkatapos. Nakita ko ang kotse ni Aling Nena na nakaparada mula sa bintana ng opisina ko. Nanatili siya sa loob ng halos 1 minuto. Bago lumabas. Pagkatapos, naglakad siya. Mabagal. Para bang bawat hakbang, isang pagpapahirap. Kumatok siya sa pinto ng opisina ko. Binuksan ko. Ang kanyang ekspresyon. Nagbago. Nang makita niya si Ate Clara. Ano ang ginagawa niya rito, tanong niya. Gulat. Galit. Pasok, Aling Nena, sabi ko. Mang Tonyo, kung mag-usap tayo, dapat ay pribado. Si Ate Clara ang abogado ko, sabi ko. Mananatili siya rito. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang abogado mo, abogado para saan? Umupo ka, Aling Nena. Umupo siya sa upuan sa harap ng desko. Si Ate Clara, nakatayo sa tabi ng bintana. Magkakrus ang mga braso. Ako, nakasandal sa desko. Tinitingnan siya ng direkta. Gaano ka nakatagal kay Victor Ramos, tanong ko. Walang pasubali. Direkta. Bumukas ang bibig niya. Sumara. Bumukas ulit. Ano? Victor Ramos. 39 taong gulang. Financial consultant. Ang kasosyo mo sa Ramos and Associates Consultancy. Gaano ka nakatagal nakikipagtalik sa kanya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Naglapag si Ate Clara ng folder sa desk. Binuksan. Nasa loob ang mga litrato. Mga litrato ni Aling Nena at Victor. Sa restaurant. Sa cafe. Papasok sa apartment. Magkahawak kamay. Naghahalikan. Ang mga litratong ito ay kinunan sa loob ng nakaraang 3 linggo. Sabi ni Ate Clara. Ang boses niya, profesional. Malamig. Pero ayon sa aming investigator, ang relasyon ay umabot na ng hindi bababa sa 4 na buwan. Posibleng mas matagal pa. Tiningnan ni Aling Nena ang mga litrato. Para itong mga ahas na malapit ng kumagat sa kanya. Namutla. Ang takot. Kitang-kita. Sinundan niyo ako. Sinubaybayan niyo ako. Nagdokumenta kami. Pagtutuwid ni Ate Clara. May pagkakaiba. Lalo na kapag may hinala kami ng financial fraud. Fraud, wala akong ginagawang illegal. 2.4 milyon, sabi ko. Ang aking boses, matatag. Inilipat unti-unti mula sa ating joint accounts, patungo sa personal account mo sa loob ng nakaraang 7 buwan. Pera na ginamit mo para magtayo ng kumpanya kasama ang iyong kabit. Nang hindi ko nalalaman. Akin din ang perang iyon. Atin yon.
At ginamit mo para sa personal na benepisyo nang hindi kumukonsulta sa akin. Iyan ang tinatawag na dissipation of marital assets. Bukod pa rito, patuloy ni Ate Clara, habang naglalagay ng mas maraming dokumento sa desk. Sinubukan mong mag-withdraw ng karagdagang 3.5 milyon kaninang umaga. Gamit ang isang special power of attorney na nakuha mo sa ilalim ng maling pretenses. Sinabi mo na ito ay para simplipikahin ang mga bank transaction. Sa totoo lang, ito ay para ubusin ang mga account bago iwanan ang iyong asawa. Tiningnan ako ni Aling Nena. May luha na sa kanyang mga mata. Gayon, Mang Tonyo, hayaan mo akong magpaliwanag. Sage, Aling Nena, magpaliwanag ka. Ako, si Victor at ako, nagsimulang magtrabaho na magkasama 1 taon na ang nakakaraan. Trabaho lang. Huminto siya. Umiiyak na. Pero pagkatapos, na-inlove ka, tinapos ko para sa kanya. At nagpasya ka na gusto mo ng buhay kasama siya. At ang buhay na yon ay popondohan mo gamit ang pera ko. Hindi ganoon. Kung gayon, paano? Aling Nena, paano nga ba? Nanatili siyang tahimik. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sinisira ang makiyop na maingat niyang inilagay. Akala ko napansin mo na, sabi niya sa wakas, basag ang boses. Akala ko alam mo, at hindi mo lang pinapansin. Anong hindi ko pinapansin talaga bang naniwala ka doon? Hindi ka nagtatanong. Hindi ka nagsasabi ng anuman. Akala ko, Mang Tonyo, baka gusto mo ring umalis dito. Kung gayon, Aling Nena, dapat sana ay kinausap mo ako. Dapat sana ay naging tapat ka. Dapat sana ay natapos natin ito bilang mga sibilisadong matatanda. Patawad, sabi niya. Hindi mo pinagsisisihan, sabi ko. Ang boses ko, matigas. Pinagsisisihan mo na nahuli ka. Iba iyon. Inilagay ni Ate Clara ang isa pang dokumento sa desk. Ito ang mga papeles ng divorce. Handa na ang lahat. Malinaw ang paghati ng ari-arian. Mababawi ni Mang Tonyo ang buong 2.4 milyon na inilipat mo. Ang bahay, na nakapangalan sa inyong dalawa, ay ibebenta at hahatiin ng pantay. Ang mga natitirang account ay hahatiin din ng pantay. Bukod ba sa inilipat na ni Mang Tonyo bilang proteksyon na kanyang karapatan. At isinusuko mo ang anumang claim sa mga benepisyo sa pension o sa trabaho. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata, puno ng galit. Ng hinanakit. Ito ang gusto mo sirain ako. Hindi kita sinisira, Aling Nena, sabi ko. Hayaan ko lang na ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon ay magkaroon ng bigat. May pagkakaiba. Nanatili siyang nakaupo. Umiiyak. Walang masabi. Nang lumabas si Aling Nena sa aking opisina, dala ang kanyang mga papeles ng divorce na hindi pa napipirmahan. Alam ko. Alam kong hindi pa ito tapos. Hindi pa natatapos ang laban. Ang ekspresyon ng kanyang mukha, ang galit sa kanyang mga mata, ang pagdanggi niyang tanggapin ang katotohanan, iyon ang mga senyales. Tatawag siya kay Victor, sabi ni Ate Clara, habang inilalagay ang mga dokumento sa kanyang maleta. Alam ko, sagot ko, at malamang ay sasabihin sa kanya na lumaban, na maghanap ng sarili niyang abogado, na huwag magpa-intimidate, patuloy ni Ate Clara. Alam ko rin, sabi ko. Handa ka ba para doon? Mang Tonyo ang tanong niya. Tiningnan ko siya. May kapayapaan sa aking puso. Kahit na alam kong magiging mahirap. Ate Clara, sabi ko. 2 buwan ko nang inihahanda ang sarili ko para rito. Kung gusto niyang lumaban, lumaban siya. Pero talo siya. Tumango ang kapatid ko. Tandaan mo lang, Mang Tonyo, ito ay nagsisimula pa lang. Ang komprontasyon ang madali. Ang darating ngayon ang mahirap. Tama siya, gaya ng dati. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Aling Nena. Walang Aling Nena. Tahimik ang bahay. Mas tahimik kaysa sa dati. Nag-text siya sa akin ng 8:00. Makikipatuloy ako sa isang kaibigan. Kailangan kong mag-isip. Hindi ako sumagot. Walang dapat sabihin. Basta nagpatuloy lang ako sa aking routine. Nagpainit ako ng hapunan na inihanda ko ng nakaraang araw. Nanonood ako ng balita. Nagrepaso ng ilang report sa trabaho. Nagkunwari na normal ang lahat. Dahil sa totoo lang, nagre-reorganize lang ang buhay ko. Hindi ito guguho. Nang 11:00 ng gabi, habang nagbabasa ako sa sala, nagring ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako. Sinagot ko. Mang Tonyo, boses ng lalaki. Bata. Kumpiyansa. Sino ito, tanong ko. Victor Ramos, sabi niya. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Narito na. Ang lalaki. Ang kabit. Ang kasosyo. Ang nagpaplano. Wala tayong pag-usapan.
Victor, sabi ko. Ang boses ko, kalmado. Mang Tonyo, sabi niya, may pag-alala sa boses. Si Aling Nena ay wasak. Umiyak siya simula nang umalis siya sa opisina mo. Sayang. Sayang bahagya akong natawa. Isang mapait na tawa. Tingnan mo, Victor, alam kong komplikado ito. Pero hindi mo kailangang maging malupit sa kanya. Malupit ulit ko. Hindi ko mapigilan. Ako ang malupit sa sitwasyong ito, siya ang nagtaksil. Siya ang nangdaya. Siya ang gumawa ng pagkakamali. Ang mga tao ay nagkakamali, sabi niya. Pero ang paraan ng pagtambang mo sa kanya, Mang Tonyo, kasama ang abogado at mga litrato, ay sobra. Hindi tama. Victor, sabi ko. Ngayon, mas kalmado ang boses ko. Mas nakatuon. Hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo. Maari mong isipin na ito ay isang kwento ng pag-ibig. Na kayo ni Aling Nena ay nagtagpo. Na ang puso ay sumusunod sa gusto nito. Napaka-romantic. Pero ang tunay na nangyari ay ginamit ka ng asawa ko para nakawan ako. At tinulungan mo siya. Walang nagnakaw sa iyo. Sabi niya. Mataas ang boses. 2.4 milyon mula sa joint accounts. Para punduhan ang Ramos and Associates Consultancy. Na hindi ko alam. Ano ang tawag mo doon, Victor? Katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Sa kabilang linya. Eksakto, patuloy ko. At kung talagang mahal mo si Aling Nena, sasabihin mo sa kanya na pirmahan ang mga papeles. At tapusin ito ng may dignidad. Pero hindi mo gagawin yon. Hindi ba dahil ang tunay na mahalaga sa iyo ay ang pera na akala mo ay darating kasama niya? Wala kang alam tungkol sa akin. Sabi niya. Sapat ang alam ko, Victor. Financial consultant ka. 39 taong gulang. May bagong kumpanya na nangangailangan ng kapital. Lumabas si Aling Nena bilang ang perpektong sagot. Isang babaeng may asawa na may resources. Hindi masaya. O hindi bababa sa handang magkunwari na hindi masaya. Madaling kumbinsihin na karapat-dapat siya ng higit pa. Nakarapat-dapat siya ng isang tulad mo. Mali ka. Mali ako kung gayon. Sabihin mo sa akin, Victor, gaano karami sa sarili mong pera ang inilagay mo sa Ramos and Associates? Mas maraming katahimikan. Iyan ang akala ko, sabi ko. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Huwag mo akong tawagan ulit. Huwag kang lumapit sa akin. At kung talagang gusto mong tulungan si Aling Nena, lumayo ka sa kanya. Dahil habang kasama kanya, patuloy siyang gagawa ng mga hangal na desisyon. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Agad itong nagring ulit. Parehong numero. Hindi ko sinagot. Nagring pa ito ng 3 beses. Sa wakas, tumigil. 2 minuto pagkatapos, nakatanggap ako ng text message. Minahal ka ni Aling Nena sa loob ng maraming taon. Ibinigay niya sa iyo ang pinakamagandang taon ng kanyang buhay. At ganoon ang kabayaran mo sa kanya. Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. Walang halaga. Ang sumunod na 3 araw ay kakaiba. Hindi pa rin umuwi si Aling Nena. Naroon ang mga gamit niya, ang damit niya sa closet, ang mga produkto niya sa banyo. Pero wala siya. Parang nakatira ako sa isang museo ng isang buhay na wala na. Nang Huwebes, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ate Clara. Mang Tonyo, si Aling Nena ay kumuha ng abogado. Sino, tanong ko? Ate Ricardo Fuentes, sagot niya. Magaling siya. Mahal. Malamang si Victor ang nagbabayad ng honorarium. Ano ang ibig sabihin niyan para sa atin? Ate Clara. Ibig sabihin, Mang Tonyo, lalaban siya. Sasabihin nila na ang perang inilipat niya mula sa joint accounts ay lehitimong kanya. Sasabihin nila na ang kumpanya ay isang lehitimong proyekto. At walang pandaraya. Susubukan nilang ilawan ka bilang kontrolado at siya bilang biktima. Maaari silang manalo sa mga argumentong iyon, hindi ba? Hindi. Pero kaya nilang pahabain ito. At habang humahaba ito, mas nagiging mahal para sa lahat. Malamang iyan ang estratehiya. Pahirapan ka. Hanggat tanggapin mo ang mas kaunting paborableng termino. Hindi ko tatanggapin ang mas kaunting paborableng termino. Alam ko, Mang Tonyo, inihahanda lang kita. Hindi na ito magiging mabilis. Hindi na ito magiging malinis. Tama siya. Nang Biyernes, nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado ni Aling Nena. Ito ay lahat ng prediksyon ni Ate Clara. Inakusahan ako ng kontroladong pag-uugali. Sinabi na sinubaybayan at ginipit ko si Aling Nena. Na ang mga litrato ay paglabag sa privacy. Na ang perang inilipat niya ay lehitimong pamamahala ng personal na resources. Nagtapos ang sulat sa isang kontraproposisyon. Pantay na paghati ng lahat. Kasama ang bahay, ang mga account,
At ang aking mga benepisyo sa pension. Basically, gusto ni Aling Nena ang kalahati ng lahat ng hindi ibinabalik ang ni isang sentimo nang inilipat niya. Ipinasa ko ang sulat kay Ate Clara. Ang kanyang sagot, ridiculous. Huwag kang sumagot, Mang Tonyo. Ako na ang bahala. Nang gabing iyon, nag-text sa akin si Kuya Ben. Pasensya na po sa istorbo, Mang Tonyo. Pero nandito po ulit si Aling Nena at Victor. Mesa 8. Akala ko po gusto nyo pong malaman. Tiningnan ko ang mensahe ng matagal. Pwede ko itong balewalain. Pwede akong magpatuloy sa aking gabi. Pero may isang bagay sa akin ang nangangailangan na makita ito. Kailangan kong makita kung paano sila kumikilos ngayon. Ngayon na lumabas na ang lahat. Paparating ako, sagot ko kay Kuya Ben. Sigurado po kayo, tanong niya. Hindi ko po gusto na magdulot ng problema. Hindi ka magdudulot ng anumang problema, Kuya Ben. Maghahapunan lang ako. Nakarating ako sa restaurant 20 minuto pagkatapos. Biyernes ng gabi. Puno ang lugar. Nakita ako ni Kuya Ben na pumasok. At nanlaki ang kanyang mga mata. Pero sinenyasan ko siya na kumalma. Umupo ako sa isang mesa sa kabilang bahagi ng salon. Mula doon, nakikita ko ang mesa 8. Nakatayo si Aling Nena sa akin. Si Victor ay nasa harap niya. Nag-uusap sila. Mahina. Magkalapit ang mga ulo. May bote ng alak sa mesa. Kalahati na ang laman. Nakapatong ang kamay ni Victor sa kamay ni Aling Nena. Umupo ako. Umorder. Kumilos na parang hindi sila umiiral. Inabot ng 1-0 minuto bago nila napansin na naroon ako. Si Victor ang unang nakakita sa akin. Naghigpit ang kanyang porma. May sinabi siya kay Aling Nena. Lumingon siya. Nagdagpo ang aming mga mata. Sa buong restaurant. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang pagkalito. Siguro kaunting hiya. Tinaas ko lang ang aking baso ng tubig. Sa isang tahimik na senyas. Isang bati lang. Walang salita. Agad na tumayo si Aling Nena. Si Victor din. Nag-iwan sila ng pera sa mesa. At lumabas. Nang hindi tinatapos ang kanilang hapunan. Lumapit si Kuya Ben sa mesa ko. Okay po ba, Mang Tonyo? Lahat ay perpekto, Kuya Ben. Ano ang specialty ngayon? Nang gabing iyon, habang naghahapunan ako mag-isa sa restaurant na iyon, sa payhong lugar kung saan itinayo ni Aling Nena ang kanyang kasinungalingan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Kapayapaan. Hindi ito kaligayahan. Hindi ito kasiyahan. Ito ay simpleng kawalan ng tensyon. Ang kalinawan na dumarating kapag tumigil ka sa pagpapanggap na ang isang bagay na sira ay maaring ayusin. Nang matapos akong maghapunan, nag-iwan ako kay Kuya Ben ng malaking tip. Salamat sa lahat, Kuya Ben. Hindi niyo po kailangan magpasalamat, Mang Tonyo. Sana po ay bumuti ang lahat para sa inyo. Bumabuti na, sabi ko. At naniwala ako rito. Lumabas ako sa restaurant. Naramdaman ko ang sariwang hangin ng gabi. Nag-vibrate ang telepono ko. Text mula sa isang hindi kilalang numero. Bakit ka pumunta sa restaurant? Ano ang sinusubukan mong patunayan? Victor, na naman. Hindi ako sumusubok na patunayan ang anuman. Victor, sagot ko. Naghahapunan lang ako. O eksklusibo na ba ang restaurant na iyon sa iyo ngayon? Inaasar mo ba kami? Victor, bibigyan kita ng libreng payo. Kapag nakikipag-ugnayan ka sa isang babaeng may asawa, kapag tinutulungan mo siyang nakawan ang kanyang asawa, kapag itinatayo mo ang iyong kinabukasan sa kasinungalingan ng ibang tao, huwag kang magtaka kapag nagpa siya ang asawang iyon na mamuhay ng hindi nagpapaalam sa iyo. Ngayon, hayaan mo ako. O hihilingin ko sa abogado ko na idagdag ang harassment sa listahan ng mga kaso. Block ko ang numero. Nang gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Ang laban para sa hustisya ay patuloy. At handa ako. Ang balita mula kay Ate Clara tungkol sa pag-freeze ng Ramos and Associates ay nagbigay ng huling sipa kay Aling Nena. Sa wakas, napilitan siyang tanggapin ang aking mga termino. Nagkaroon kami ng huling pagpupulong. Sa opisina ni Ate Clara, walang drama, walang sigawan. 2 tao lang ang pumirma sa mga dokumento na nagpapatunay sa pagtatapos ng aming 18 taon na pagsasama. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Isang kapayapaan na matagal kong hinanap. Pagkatapos noon, mabilis na nabenta ang aming bahay. Isang batang pamilya ang bumili. Masaya ako. Karapat-dapat ang lugar na iyon na magkaroon ng buhay muli. Lumipat ako sa isang mas maliit, pero komportableng apartment. Isang bagong simula. Isang araw, nakita ko si Victor sa isang restaurant. Mag-isa. Mukhang talunan. Hindi ako lumapit.
Wala akong dapat sabihin sa kanya. Ang tanging naramdaman ko ay kawalang interes. Doon ko nalaman na nalampasan ko na ang lahat. At huling tumawag si Aling Nena. Kinumpirma niya na isinara na niya ang Ramos and Associates. At hiwalay na sila ni Victor. Sinabi niya na nagsisimula na siyang muli. Hindi ako nagalit. Tanging kapayapaan lang. Natutunan ko ang isang bagay. Ang hustisya ay hindi ang pagsira sa iba. Ito ay ang pagprotekta sa iyong sarili. Ang paghingi ng katotohanan. At ang paghahanap ng kapayapaan. Ang kalayaan ay hindi maingay. Nagbibigay lang ito ng kapayapaan. At ang kapayapaang iyon ang tanging tunay na kailangan ko mula sa simula. Kaya nga po, sa huli, may natutunan ako. Ang paghihiganti ay hindi ang pagsira sa iba. Ito ay ang pagprotekta sa sarili. Sa lahat ng pinaghirapan mo. Ang paghingi ng hustisya nang hindi nawawala ang iyong pagkatao. Ang totoo ay hindi kailangan ng sigaw. Kailangan lang ng liwanag. At nang tuluyan kong pinapasok ang liwanag, doon ko naintindihan. Ang kalayaan ay hindi maingay. Nagbibigay lang ito ng payapa. Iyan po ang kailangan ko, mula pa sa simula. Kung may kapareho kayong pinagdaanan, huwag niyo pong hayaan na may kumuha ng kapayapaan ninyo. Ang konsensya natin, dapat payapa.